Nahimayin ang naging bahagi na yan ng talumpati ng Pangulo doon sa nakaraang 2025 SONA at kung ano yung development kaugnay pagdating po sa sektor ng agrikultura. Makakausap po natin live mula sa studio. Siyempre, walang iba kundi ang ama mismo ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Secretary, good morning po. Good morning, Secretary. Good morning, Robert. Good morning, Christian. At good morning sa lahat na nanonood. Ayan. Siguro po, Secretary, ang unang tanong natin, isang taon matapos ang SONA ng Pangulo. Bigyan nga po natin ng mukha ngayon yung sektor ng agrikultura. Kumusta po yung sektor ng agrikultura natin? Mas umunlad ba? Mas nagkaroon ng opportunity yung mga kababayan po natin, mga magsasaka at mangingisda, Secretary? Well, I would say na healthy naman ang ating industriya ngayon, although may hinaharap tayong El Nino, no? At medyo dumadaan pa tayo sa krisis. Nung nakaraang harvest ng palay ay kumita naman ang ating mga rice farmers, no? Yung corn medyo maayos naman, sa chicken medyo maganda ang produksyon, pati itlog. Baboy lang ang may challenge ngayon dahil nandiyan pa rin yung ASF. Sa isda, pang-isdaan naman, medyo marami naman tayong supply na isda ngayon dahil El Nino year, maraming huli sa dagat. Yung aquaculture naman, sa pag-ikot ko recently sa Davao, Iloilo, Zambales, at medyo maraming supply ng bangus at medyo ayos naman supply ng tilapia. So, ibig sabihin, Secretary, kapag binabanggit mo na ayos yung supply, stable yung food supply natin. Di ba? Yun yung importante. Yes. Marami naman tayong supply, ample, walang cause for any alarm. We are food secure. Simulan natin ulit dun sa bigas, Secretary. Last time, nabanggit, nagdagdag ng mga kadiwa para dun sa 20 pesos. Ngayon po, mas marami pa ba? Dumoble ba yung pwede natin puntahan ng mga kababayan natin para makabili po ng murang bigas? Sa ngayon, nasa mga 800 outlets na tayo all dami. over the country. No? Ang target natin, hopefully by the end of this year, is mga 1,500. And hopefully more pa. At naipondo tayo dito, tuloy-tuloy. At nag-i-increase na tayo ng volume itong starting August. Sa mga 15 to 20,000 tons tayo a month ngayon, no? At ang target namin by December na sa mga 40,000 tons a month na tayo. So, dinidistribute o binibentang 20 pesos. And so far, Secretary, sustained natin yung bentahan ng 20 pesos per kilong bigas kasi like you mentioned, meron tayong banta ng El Nino and isa po yung sektor ng mga magsasaka ng palay sa mga nangangamba po sa posibleng maging epekto ng El Nino. Well, steady naman yung supply natin. Pinangako ng ating Pangulo na hanggang 2028 meron tayong 20 pesong bigas at nakaumang naman tayo, may pondo tayo dyan, pati yung 2027 na pondo, si Pangulo mismo nagsabi sa akin na sinigurado niya malagyan ng pondo to para tuloy-tuloy ito at makinabang ang mga nangangailangan. At tama po, no, hanggang ngayon, Secretary, ang reach nung bentahan ng 20 pesos per kilong bigas, apart from sa priority sectors na mga seniors, mga single parents, pati yung mga empleyado ay kasama na rin doon sa nabibigyan. So, almost all across the sectors ay reached na po ng 20 pesos per kilong bigas. Yes, ang target natin is yung lower income at lalo na yung mga PWD, 4-piece nga at single parent at seniors. Ang target natin is 15 million households yan, no? At I think we are already at about 5 million households all over the country. Ang tanong dyan ng iba, Secretary din, bakit hindi nyo na lang gawin 20 pesos lahat? Di ba? May mga pilyong magtatanong ng ganyan. At ang pangalawa dyan, bakit yung access, bakit hindi na lang dali lang sa palengke? Dahil nagpamalengke naman everyday yung mga tao. Ang paliwanag natin dyan, Seng. Yung sa palengke, yun ang pinakamaganda. Actually, dalhin siya sa palengke, no? Ang problema, may resistance, no? Yung mga taga-palengke retailers mismo, ayaw nila nandun kami. Dahil nakaka-apekto kami sa negosyo nila sa mga rice retailers, no? Ano ulit isang tanong, sorry? Yung isa po, bakit hindi 20 pesos na lang lahat yung presyohan? Well, it is partly subsidized, no? So masyadong malaki rin yung gastos kung gagawin natin na ma-subsidize lahat yan. At kaya ginawa ng ating Pangulo at ng administrasyon ay tinarget doon sa mga nangangailangan. At hindi naman lahat din naman ay gustong bumili din ng 20 peso rice. No? At may kanya-kanyang taste at standards naman yung mga tao at or hilig, no?
Sa akin, okay yung 20 peso, yun ang kinakain namin araw-araw sa DA. But of course, other people want something else. Opo. Pero yung nabanggit niyo, Secretary, na 15 million households yung target natin. So far ay 5 million na yung reach ng 20 pesos per kilo. Nakikita po ba rin yun na at least before the end ng term ni Pangulong Marcos, reach or maaring sobra pa doon sa 50 million households yung maabutan po nung reach ng bunang bigas? Yung 5 million na binanggit ko kanina is very conservative. I think it is more already, no. Yun ang minimum yun. I am targeting na ma-reach natin yung 12 to 15 million by December or for this first quarter of next year. Secretary, doon sa usapang palay pa rin, sa bigas pa rin, doon sa part ng mga magsasaka natin, minsan ang nagiging problema nila, murang nabibili sa kanila yung palay po nila. Tapos minsan, ang pataba, ang abono nila napakamahal, and then yung mga binhi mismo, minsan yung hindi nabibigyan coming from the DA, mahal din. Paano po ang nagiging turnaround ng Department of Agriculture para mas matulungan natin po sila? Yung sa prices ng palay, nung nakaraan medyo maganda, masaya sila. Itong harvest season, itong end of September, October, November, yan ang challenge na ngayon. Dahil usually basa yan. Ang magandang balita is mas marami na tayong drying systems ngayon at rice processing systems. At nung nakaraan kasing last year, yung bumagsak ang presyo, lahat ho ng NFA warehouse ay puno at hindi makabili, hindi makaporma ang NFA. But ngayon, ang instruction natin sa NFA ay by September or mid-September this year, wala na dapat laman ng mga warehouses nila. Ayun. At ready kaming bumili at sinet na namin ang buying price dahil sa taas ka ng fertilizer, tsaka fuel. Sinet namin ang minimum buying ay at 21 peso wet. With last year, mga nasa 17 lang yan. 18 Ngayon, lang 21 namin mas tumaas. para So paano natin matidescribe, Secretary, as far as yung farmers ng palay is concerned dahil ang daming may concern sa bigas at isa po sa ipinangako ng Pangulo nung siya nangampanya ay ang murang bigas. Ano po ang estado ng ating mga rice farmers sa ngayon? Well, yung sa 20 pesos, no, nung una may bumabati ko sa amin bakit pagbebentahan daw namin yung farmer ng 20 dahil galing din sa kanila. Pero actually, masayang-masaya ang farmer na bumili ng 20 habang binibili namin yung kanilang palay na sa NFA ng 21 wet, no? So, nakakatulong talaga sa kanilang kabuhayan at well, sa ngayon din ang magandang balita is yung buying power ng NFA na dati nabibili lang namin ay 5% ng ating total production. Ngayon we are aiming for 15% of total production ang mabili ng NFA. So that will more or less influence the trading prices ng mga traders. Opo. Secretary, isa pa doon sa usapin pagdating sa palay, ang minsan inireklamo ng mga magsasaka, yung nagiging kalaban nila yung importasyon. Pero alam nating binabalance naman ng gobyerno ito, no? 'Di ba may metrics naman tayo na sinusunod. Yung assurance natin ngayon do sa mga farmers natin kasi kaka-harvest lang nung iba niyan, magtatanim na naman sila by October, November. Opo, Secretary. Paano po 'yun? Mas yung importation natin versus sa expected natin na i-harvest. Paano natin babalansehin ito at assurance natin sa mga magsasaka, Secretary? Well, sa ngayon meron na kaming more or less agreement with yung mga importers natin na tumulong naman sa ating mga local rice industry at pumayag naman silang bawasan ng importasyon natin simula ngayon actually itong July, itong August, itong September, itong October, lalo na habang nag-harvest tayo. Tapos may sinusulong din kaming patakaran basta mabago natin yung RTL lang, hopefully soon by next year a certain portion ng imports ay pwede lang import kung sino may investment dito sa ating bansa ng rice mill, dryer at mga silo. At sa 2028, ang target natin, wala nang pwedeng sana mag-import ng walang investment sa Pilipinas o walang local purchase mula sa ating. So para yun ang ultimate balancing ng industriya. Tama nga naman yung logical yun. Nung sa pagtatapos po ng Hunyo, Secretary, I think tama po, napaso yung iniutos ng Pangulo na 50 pesos price cap sa mga imported na rice. And we heard last time na may recommendation na ang DA through the NPCC para ma-extend. Ano po ba ang
status nun ngayon, sir? The NPCC has approved basically and recommended to the Office of the President yung extension ng price cap. Although ngayon wala tayo since June 15 yata hanggang ngayon walang price cap ano. So sa Malacanang naman yung that dinideliberate pa nila kung itutuloy o hindi. So baka sakaling kasama yon sa maging anunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA, do you think, It Secretary? may be possible, yes. Secretary, meron lang nagtatanong sa atin, nanonood sa atin dito sa YouTube. Ang sabi niya, wala po ba pwedeng pautang sa farmer na may lot area na 3 to 5 hectares na farm, pambili lang po sana ng managing equipment? May mga ganong program po ba tayo? Meron tayong ganun actually, meron tayong ACPC na Agricultural Credit Group natin yan na pwedeng umutang ang isang farmer, dapat lang registered sa RSBSA or co-op from 300,000 to actually up to 10 million pesos eh. So kailangan lang mag-apply sila, kung qualified sila then pwede sila. Ayun. Pagkatapos, dahil after ng usapan, partner, meron ka pang tanong sa pagdating sa bigas, sa palay, okay na tayo Next. dan. Next sa Alam mo naman ang agri. hapagkainan. Di ba? Napakalawak Ang lawak eh. Pagdating sa agri, syempre, hindi mawawala yung usaping baboy. Yung ASF natin, yung presyuhan natin ng baboy sa mga palengke. Secretary, mas na kumukonti na ba yung kaso ng ASF? Kumusta yung bakuna dito? Ano na po ang pwedeng pakinabangan ng mga magbababoy natin pagdating po dito? Yung bakuna on monitored release has been shown to be very, very effective. Up to Ayun. 95% efficacy yung nakita namin through a year and a half yata or more na implementation nun. Ngayon, for commercial use na yung ating sinusulong at sana ma-approve na yun for commercial use soon para nga makatulong. Laking tulong talaga at proven na very effective, no? So, yun na lang ang hinihintay. Alam nyo, may mga kumukontra din tungkol dyan. So, we have Opo. the DA has to be very careful sa pag-release nito at siguradong pulido at walang sabit ika. Ang supply po ng karne po sa mga pamilihan, kamusta, Secretary? Kasi dahil sa nangyaring oil crisis, ang taas ng presyo ng mga produktong petrolyo, kapag napupunta ako sa ibang mga palengke, ang kadalasan na ikwento sa akin ng mga tendero, may supply, yun nga lang nahihirapan sila kasi pagdating sa kanila nung karning baboy, mataas na dahil ang idinadahilan po ng mga truckers ay mahal ang cost sa pagbiyahe. Yun ang problema nga, yung logistics cost. Ang feed cost, tumaas lang ng 5% eh. Pero actually, yung transport cost ang tumaas ng malaki. But sa baboy, ang farm gate actually ngayon bagsak eh. Nasa mga may 140, 160, may lugar ba? Mayroon pang 120 eh. Sa pag-iikot ko sa Iloilo, nakita ako ng retail at 200. Galing din ako kahapon sa Sorsogon, bagsak din sa kanila. Yun ang pinag-usapan namin sa mga farmers sa Sorsogon. So supply, it seems there is a lot of supply naman ng baboy. Ang problema hindi yung farm gate eh. Mababa ang farm gate pero yung retail sa palengke mataas pa rin. So yun ang tinatry namin to solve na probably there's a certain level or layer of people profiteering din ng konti, no? So yun ang tinitrace namin. Sa manok naman tumaas ng konti dahil tumaas ang farm gate. Dahil sa init ng panahon, Opo, mas opo. mababa ang production eh. Itlog naman stable. So far so good naman. Pero maraming stock. Ayun. Yun yung maganda doon. Maraming isa kasi magbe-bear months na rin tayo Oo. niyan, di ba? Ayun, at saka magpapanahon kasi ng mga bagyo eh. So ang publiko kailangan meron silang stock ng pagkain sa bahay nila. Secretary, kanina nabanggit nyo po yung El Nino. Malaking concern po ito eh. Sa Senado may resolusyon na inihain para imbestigan po kung gaano naka-prepare yung mga government agencies natin pagdating po sa Super El Nino na sinasabi. Sa panig po ng Department of Agriculture, ano na pong mga paghahanda yung isinasagawa po ninyo para kahit papano po hindi ganong kalaki yung impact o negative effect ng El Nino lalo na po sa mga paghahayupan, halimbawa sa mga nagpi-fish pond. Sa ngayon, like last week, nag-umpisa na kami mag-cloud seeding in coordination with the Air Force tsaka aming BSWM sa lalo sa Isabela, sa Nueva Vizcaya. So yun, nakakatulong yun mag-create ng umulan. Ang hardest hit sa base sa studies namin with Pag-asa and DOST sa El Nino will be Region 1, 2, and 3 eh. So doon, there are certain places na wala na talaga tayong magagawa. Opo.
Opo. I have to admit that, no? So yun, para doon sa mga lugar na talagang magiging agricultural drought ang tinatawag na wala na moisture sa lupa, talagang kailangan na ng government intervention like maybe TUPAD or DSW to assist or cash assistance, ano, para lang makatulong talaga dahil that's an act of God na kailangan tumutulungan natin. Sa mga ibang lugar naman na hindi mawawalan ng tubig o maraming tubig, double down natin naman yung bigay ng binhi, fertilizer para nga yung productivity na tumaas. Para kung saan bumawas, doon naman tayo sa kabila tataas. Ang isang malaking epekto nito na mahirap is yung mga fish pond or aquaculture. Opo. Dahil sa init, kung sa dagat ka na sea cage, mukhang mas malang issue dun eh. Ang problema yun nasa mga fish pond. Opo. Dahil ang kailangan gawin, actually, dapat laliman yun eh, in preparation for El Nino, but hindi nga nangyari yun. So maraming fish kill ngayon at sa stagnant water, sa init, at wala silang mga aerator. So, yun ang pinapahabol namin sa Bureau of Fisheries na bumili ng mga solar-powered aerators at i-distribute. Meron din tayong mga inaugurate ngayon at hopefully ma-construct namin by November, which is yung kasagsagan, yung mga solar water irrigation systems. This month may ma-inaugurate kami. Next month, nakaprepare kami ng konti para doon, no? So, hopefully those systems will start functioning very soon. Before the pinakamalakas ng El Nino. And speaking of aquaculture, Secretary, may mga reports recently, di ba, ng mga fish kill sa ilan po mga areas, particularly dyan sa may Binmale sa Pangasinan. Ano po ang pagtutok na ginawa ng DA sa mga ganong incidents po na nangyayari sa mga mangingisda? Well, unang-una, nagrekomenda kami sa kanila na bawasan yung stocking density. Dahil ang normally, kaya nagkaka-fish kill dyan during El Nino or matinding init is yung dissolved oxygen na yung hinihinga ng ating mga ng isda. So kailangan bawasan nila yung laman ng bawat pond para mas dahil hindi gumagalaw masyadong tubig. Yun na nga din, magbibigay tayo ng mga solar aerators as soon as possible para nga masubukan makarecover sila. Oo, kaagad. Isa pa, Secretary, di ba, kapag ganito po na matinding init, nagkakaroon ng El Nino, ang nagiging problema din po sa agriculture sector natin, yung mga insekto, mga peste. Mas mabilis, mas dumarami sila, mas malawak yung infestation na nagagawa po nila. Paano po yung ginagawa rin paghahanda ng DA pagdating po sa ganitong aspeto, Secretary? Well, ngayon meron tayong quick response fund, no, na we're trying to procure or buy more insecticides and pesticides. Meron nga tayong problema sa Negros ngayon, yung RSSI na sinasabi. Ay, opo. So, yesterday lang nag-meeting kami, nakiusap tayo naman sa mga ibang sa tobacco industry, meron silang mga drones, papadalin sa Negros, and bumili kami ng mga pesticides para tirahin na dun sa Negros yung mga nakikitang RSSI problems. And ganun din yung basic approach sa iba't ibang parte na may tama sa peste. No, we're ready. We're also contracting yung mga crop dusters, no? Para if a flyby na lang, yun ang best way. But of course, we need reports or from the ground kaagad para makareact. But ready tayo. Magkano po yung quick response fund na tinitingnan po natin or ginagamit natin para dito, Secretary? Yung sa Negros, let's say for 20,000 hectares of RSSI, we need 10 million pesos. Hindi naman ganun kalaki in the whole scheme of things. So, naghahanda kami ng mga 200 million pesos for this, no? Not only for RSSI, sa ating other peste pa, tsaka sa na pwedeng lumabas po sa El Nino. So far po, sasapat naman po yung budget ng DA sa pagbalanse po doon sa pagtugon sa El Nino, sa pagbibigay po ng ayuda sa mga farmers and fisher folk at yung iba pa pong ilalatag din yung program for the rest of the year. Sapat naman ang pondo. Ang problema namin yung bagal lang ng procurement eh. So may idea kami ngayon, nakakausapin yung mga cooperative na baka may paraan na i-download na lang namin sa kanila yung pera, tapos sila na yung bibili, tapos kami na mag-a-apply, parang gano'n. May report din, Secretary, na nagre-request po ang DA ng kadagdagang 1 billion pesos para as additional fund po para sa fuel subsidy ng mga farmers and fisher folk.
kanino po natin ito in-request at ano po yung status? Well, sa OCD ni-request yan, no, kasi Quick Response Fund, no, dahil nga sa possible kalamidad. And once na makuha namin yan, then part of that, mga 500 million will go to fisher folk and 500 million will go to farmers for farm machineries and para mapagana yung mga pumps, no? Opo. At yung mga tuloy-tuloy lang makapag-harvest at makapag-produce. Opo. Pero ano yung nakikita ninyo sigurong pangmatagalan or immediate medium term na response po doon sa epekto sa mga farmers nung mataas na presyo ng petrolyo? Kasi ang sinasabi nga po ng mga experts din, pati ng mga analyst, walang kasiguraduhan eh. Nung nakaraan, nagkaroon na ng peace deal pero pumutok na naman yung tensyon. So, sumisirit na naman yung presyo ng petrolyo. And marami pong kailangan ding tutukan pa ang agri-sector na mga issues at problema para tutukan lang solely yung fuel subsidy sa kanila. Definitely, it's just it's really a fuel subsidy, no, na may trigger point na pag tumaas ang fuel na yan, bibigyan sila automatic ng charge. Depende sa time, katulad nung ngayon naman pa-harvest, planting so wala tayong, ang rice farmer kunyari, wala masyadong kailangan ng fuel sa ngayon, except for the pumps sa pantubig, yung sa October pa na pangalan. Pero mangingisda naman, ngayon kailangan na nila yon. So immediate lang, tuloy-tuloy lang, depende sa timing, sa lugar, at sa sitwasyon. Dito may nag-message lang sa atin ulit sa YouTube. Sabi niya, dati daw, mababa yung kinikita. Pero this time, kumikita yung ka-helper daw nila, sekretary, makasama nila sa pagtatanim, nasa 60K to 90K per anihan. Kumpara sa dati panahon na wala na iuwi dahil puro mamahal yung gastos at mababa yung bili. Siguro magandang feedback yun. Galing po yun sa audience natin. Pero secretary, speaking of smuggling, kanina nabanggit din po ito, onion, carrots, hindi po nawawala. Paano Gulay po palagi correct, ano po ang ginagawa ng DA ngayon para dito, Sec? Well, in my own opinion, tingin ko hindi na ganun karami. Meron pa rin talagang magtatangka dahil may mga oportunista dyan. But sa feedback ko from international sources and local sources, malaki na nabawas. Actually, may invitation, meron kami dapat operation ngayon sa BOC ngayon, magbubukas ng mga container, kaya lang dahil nandito ako ngayon. Tuloy-tuloy naman yung efforts natin at ng BOC, no? Kami ni Com Ariel ni Pomoceno ay talagang nakatutok dyan. At kung makikita natin yung huli, except ang pinakasakit sa ulo namin is yung tabako, no? Yung sigarilyo. But kung carrots man, onions, or yung mga iba yan, tingin ko malaking bawas na kumpara dati. I think nakatulong doon, Secretary, siguro yung mas mabigat na kasi yung mga parusa, 'di ba? Doon sa amended na Anti-Agricultural Smuggling Act na may stiffer penalties siya. Hindi na lamang siya yung mga penalty noon. Ngayon parang mas nakakatakot talaga kasi even government officials na may involve talagang hindi mas spare doon sa parusa ng batas. Definitely, malaking tulong yung batas na yun. May takot na sila finally. Opo, kasi dati ang problema or laging lumalabas sa mga investigasyon, may mga kasabwat na mga opisyal ng gobyerno, may mga kasabwat na taong gobyerno na nagpapalusot doon sa mga smuggled na agri-products. Pero with the amendment law, hindi sila makakaligtas doon kasi kahit sila sakop na ng batas, pwede na silang matanggal sa serbisyo at mas mabigat pa yung kaparusahan na pwedeng ipataw sa kanila. Ngayon recently, meron kami nakita na huli sa isda, mga misdeclared naman. Hindi naman outright smuggling. Nahuli namin lahat yun. Siguro mga 30 containers yun. So, penalized sila at talagang nasaktan yung mga airing companies doon. Doon naman, Secretary, syempre importante rin na halimbawa, yung mga magsasaka natin may easy access, daan, papunta doon sa mga palengke or sa bagsakan kung saan nila pwede dalhin. Yung mga magugulay natin, ganun din. Yung mga mangingisda natin, di ba, yung access. Yung mga farm-to-market roads natin, alam natin na nagkaroon ng development pagdating po dyan. Pero yung observation po ninyo, may marami pa ba na dapat tayong bigyan ng access sa mga kababayan po natin sa mga areas na yan? Ay nako, napakalaking kulang ang farm-to-markets natin dito. We need an additional almost 60,000 kilometers But given with the budget given to us every year, ang magagawa lang natin is about 2,000 kilometers. So marami pa tayong kailangan. Hindi lang yan, pati yung tram line, no? Lalo na nandun ka sa Cordillera, sa Ifugao, sa Kalinga, yung mga lugar na yan, yung tram line kailangan na kailangan.
parang mapaginhawa ang buhay ng tsaka farm to market at parang talagang tataas talaga kita ng farmers natin dahil magkakaroon sila ng access sa market. Opo. And if I mention, I think for a time nung nabuksan ang issue sa flood control projects, medyo nakurot din yung issue doon sa farm to market roads dahil mga infra projects. Kamusta so far, sir, yung coordination with DPWH? Naapektuhan po ba noong mga issue sa flood control and mga naging restrictions sa budget yung implementation ng mga farm to road markets natin for this year? I have to say na initially, syempre, nagkaroon ng difficulty dahil nga linipat sa amin bigla eh. Kami ngayon nang nag-i-implement yan and DPWH is just assisting us. So we have a new team and everything. So yun lang naman, birth pains lang. But we are sure to implement that as fast and as transparent. No? Meron tayong FMR Watch, nakikita live yan. At pati sa bidding, transparent yan. So I don't see any issue. Kailangan lang mapabilis namin to at we just need more funds. Opo, parang you're running on a very limited timeline ngayon, Secretary, kasi lagpas kalahati na yung term ng Pangulo where ilang taon na lang ba natitira? I think 2 years na lang po natitira. Ano ang target natin to achieve when it comes to farm to market roads by the end of the administration? Well, meron din kaming plano ngayon na yung PPP mode na we're asked the private sector to do a public partnership agreement with the DA at hopefully makaka-achieve tayo in 2 years ng 10,000 kilometers. So much more than the usual. Secretary, importante sa agrikultura sa pagtatanim yung mga binhi, yung maayos, magandang binhi na magbibigay ng talagang kita sa ating mga magsasaka. Recently, nag-open kayo ng tinatawag yun ng National Seed Reserve Facility. Bigyan lang po natin ng idea yung mga kababayan natin dito. Anong meron dito at gaano kahalaga itong programa po na ito? Yun na nga, sayang ang pagod ng ating mga magsasaka pag ang binhing ibibigay natin o binibili nila ay ilan % lang yung magde-germinate o yung magiging halaman. So ngayon, with this new facility, it will guarantee more or less na yung kung binigyan ka ng 100 seeds, 90 to 95% nun ay magde-germinate o tutubo, no? Hindi katulad ng dati, mas mababa. So ngayon, meron tayong ganung facility then meron tayo next year yung national seed systems naman na ikakabit. So halos bawat region natin lalagyan nito so that unang-una, pag may bagyo at dumaan, meron tayong seeds kaagad na ipapalit. Pangalawa, yun na, yung kalidad ng ating seeds na ibibigay sa ating mga magsasaka ay talagang top quality. Pagdating po, alam natin, Secretary, kapag ganitong zona, kasunod na niyan, ibibigay na ng Pangulo yung proposed national budget natin for next year. Lagi pong tanong naman dyan ng mga senador at kongresista, yung utilization o yung paggamit ng pondo. Sa Department of Agriculture, speaking of 2025 national budget, kumusta po yung paggamit natin nito, Secretary? So far, at par tayo dun sa schedule. Kung by June, dapat nasa 50% na tayo. Na-achieve naman natin yung target natin. So far, so good. Of course, yung first year ko, medyo sumablay ka dahil di pa ako marunong ngayon. Medyo okay na ang takbo at tuloy-tuloy na. At dahil po pagpaplanuhan yung 2027 na national budget, magkano o saan po yung focus na hiningi ng Department of Agriculture na bigyan ng malaking pondo for next year, Sec? Livestock is one, meron tayo due to the UNCEF law, that's 20 billion, dating 6 billion niya, naging 20 billion. Then malaki din ang focus natin sa high value crops naman. More or less kasi tingin ko sa bigas and corn industry, tuloy-tuloy naman ang investment natin. Ngayon we have to put more focus on high value crops like onions, carrots, ube,
Yeah, lalo na yung mga pang-export din Opo. natin. Kasi ang habol natin ngayon, maglagay ng pondo kung saan tayo pwedeng kumita pa. Opo. At lumaki yung market, which is export. Yun ang isang focus natin. Hanggang end of term, yun ang upakan natin. Sikat na sikat ang ube Oo, ngayon, tsaka Secretary. kaliwat kanan lang nababasa ko talaga. Talagang pinag-aagawan at gusto talaga nila yung gusto na ube. ma-western eh. Ubeng Oo, Pinas. ang sabi yun daw ang pangtapat natin sa matcha ng Japan. Palit ng matcha. Or, yeah, katapat. Oo. O di ba? Pwedeng kumita doon. At least may identity ang Pilipino, karagdagang identity when it comes to international stage dahil doon sa ube. Opo. Pero Secretary, 297.1 billion pesos yung budget ng DA for this year. Kasama po kayo doon sa top 10 agencies na naka-receive ng malaking chunk ng pondo. Coming into 2027, as you mentioned, parang timeline naman naaabot naman yung paggastos po this year. Ano po yung tinitingnan ninyong mga bukod doon sa livestock na nabanggitin nyo, other priorities po na dapat mapaglaanan ng budget natin coming into 2027? So yung 297 yun, is hati-hati kami ng NIA, ng DAR, tsaka ng DA. Yun, Agriculture sector. Oo, yung agriculture sector. But for the DA portion of that, definitely yung repopulation ng ating hagi industry, number one, yun ang kailangan natin gawin. Number two naman sa aquaculture, we will be building 3 mega hatcheries. First time in our country's history na gagawa tayo. Kasi kulang tayo ng at least 1 billion fry of bangus para kailangan natin i-produce, ano? Then isang malaki din dyan yung food hub na sinasabi natin. We are creating the mega food hubs, no? Yung for 40 to 20 to 40 hectares yan ng mga facilities na bagsakan na pwede lang magbenta ron is mga farmer co-ops at mga farmers that will create, yan yung ang kini-create natin it's not production it's not all about production, it's about making money for the farmers and fisher folks. And paano sila kikita? Kailangan efficient yung from farm to market. So we're creating that, and also creating the market through the food hubs, farm to market roads, agricultural ports, and the cold storage network for preserve and ice plant. Yun yung mga kailangan natin gawin. Yun ay nakapaloob po doon sa mega food hub na pinaplano po nating itayo across sa iba't ibang areas sa bansa. Yes. Opo, kasi I remember din, partner, tsaka secretary, may mga time this year and even the past years na wala tayong problema sa supply, umaabot pa nga sa oversupply. Ang nagiging problema naman po ng mga magsasaka, wala sila mapag-imbakan dahil walang mga storage facilities. Kung sa private facility naman, masyadong mahal. Mababawi lang din yung pinuhunan nila sa kanila mga itinanim po ng mga produkto. Tsaka sabi nila, Sek, yung ibang mga magsasaka natin, tsaka mga magugulay, bago pa namin masabi na makikigamit kami doon sa facility, may mga malalaki na daw na trader na nakarenta doon sa mga sa mga ganun. Kaya nga the government facilities na tinatayo natin, we will have farmer cooperative or represented para to co-manage these facilities para sila ang priority natin. Yan ang utos ng ating malinaw, yan ang utos ng ating Pangulo. Siguro, Secretary, last few questions bago natin pakawalan si Secretary. Dahil tuloy-tuloy naman po yung ginagawa sa Department of Agriculture. Ako kasi kaya alam ko yung impact ng leadership ni Sec dahil ang pamilya namin, puro magsasaka kami sa Pampanga So, itong mga recent, totoo yung sinabi ni Sec, kumita talaga itong mga huling pagtatanim, pag-harvest. Ito recently, parang last week nag-harvest lang din ulit. Secretary, ano yung gusto nyo maging legacy? Di ba ninyo bilang pinuno ng Department of Agriculture, ano yung gusto nyong iwan after the administration ng Pangulong Marcos na sistema o anong meron sa Department of Agriculture na gusto ninyong maging tatakba ng inyong pamumuno? Well, ang tanging hangad ko ay kumita yung ating mga farmers and fisher folks, no, to teach na hindi sila farmer fisher folk, negosyante sila at na kumikita. So I have to while in office, it's one of my main missions at utos ng ating Pangulo na create the atmosphere at give them the infrastructure for them to be able to make money. Yun ang yung food system na sinasabi. And also with the hope na kahit matapos ang administrasyon,
magpatuloy kasi 'di ba yun ang common na problema, 'di ba? Kapag natapos ang isang administrasyon, tapos na rin yung mga programa, hindi siya Sayang naipagpapatuloy. oo. Kaya yung punto mo doon sa legacy partner, yun din ang siguro ang hope ng maaring other cabinet secretaries din. Na kung ano man ang landmark na mga programa, projects na nagawa nila, hindi naman mabahira ng politika at magtuloy-tuloy kahit magbago ang mga administrasyon. Well, naniniwala naman ako doon sa aming ginagawa ngayon at aming plano. Mahirap gibain ho ang tamang plano eh. At suportado ng ating magsasaka at mga fisher folks at pati na siguro yung ating mga kasamahan, mga lawmakers naman. When we explain to them, they are actually quite happy with the direction we're going, and katulong namin sila pati sa paggawa ng policy, and I think hopefully kung ma-continue lang yung 70% ng aming ginagawa, happy na tayo ron. Panghuli, Sec, yung performance ng Department of Agriculture as a whole, as an agency in this na itong nakaraang taon, paano natin i-rate ito, Secretary? Well, sa akin, I always want to do better eh. So whatever we have done in the past, it's never enough for me. So I want to do things better. More na push ng push, ano? More Always palagi. room for improvement. Oo. Last, Secretary, baka may mensahe kayong gusto banggitin sa ating mga kababayan na sa inyo po ang pagkakataon. Go ahead, sir. Well, sa ating mga nanonood at sa ating mga farmers and fisher folk, nandito ho ang inyong Department of Agriculture na nakatutok araw-araw at nakikinig at tuloy-tuloy yung ikot namin at kung meron kayong mga gustong paratingin at mga ideas, it is very very welcome, and we have an open structure, no, at ang utusan ng Pangulo ay tutukan ng maayos ang agrikultura at napaka-importante nito, kaya wag ko kayo mag-alala at darating kami at hopefully maayos namin lahat ng mga problema ninyo. Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr., maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataon, Secretary. Thank Thank you you, very sir. much. Robert and Christian. Salamat po. Thank you.